Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, first to interpolate is the distinguished gentleman from Pampanga, our Senate Chairperson of the Committee on Agriculture, Senator Kiko Pangilinan. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Francis Kiko Pangilinan is recognized. Thank you very much, Mr. President, Majority Leader. May we know if the good senator from Isabela is willing to yield to a few questions? Yes, Mr. President, by all means. Thank you, Mr. President. Firstly, allow me to commend Senator Raffy Tulfo for his timely, privileged speech on the matter of the rice tariffification measure and its direct impact on our farmers. Indeed, nasa krisis ang ating mga rice farmers, ang ating mga magsasaka. Ang daing, gumagastos sila ng hanggang 17 pesos production cost ng palay, pero binebenta na lamang nila ng 5 piso kada kilo. Kapag ganyan kasi ang sistema, lugi ay hindi na mo tinamaan pa ng bagyo, ay hindi na naman sila magtatanim dahil baon sa utang. Ipapalipas muna nila ang susunod na pagtatanim habang maghahanap ng paraan para mailikom ang pondo para makapagtanim muli. Dahil dito, this representation actually filed Senate Resolution number 10. Which is directing the Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform to conduct an inquiry in aid of legislation on restoring the regulatory and market intervention powers of the NFA and amending Republic Act 11203 or the Rice Tariffification Law to lower rice prices and ensure food security. Nung bumalik po ba si Senator Raffy Tulfo sa Isabela, I understand, nabanggit niyo sa privilege speech niyo. Yes, Mr. President. At nakausap niyo ang ilang mga farmers natin doon. That's true, Mr. President. Isabela is, I think, if I'm not mistaken, the second number 2 producer of rice after Nueva Ecija. After Nueva Ecija, that's correct. So talagang number 1 sa corn, that is correct. And that's why it is really affected directly by this lowering of the food, of the rice, the prices of palay at itong rice tariffification measure na ito. Nabanggit ba po nila sa Isabela kung gaano ka-epektibo o nararamdaman itong mechanization na sinasabi nila na dala dapat ng rice tariffification measure? Thank you for that question, Mr. President. Yeah, some of them told me na medyo, they used the word medyo, and ilan sa kanila nagsasabing hindi. As a matter of fact, like I mentioned earlier, the last time I was there in Isabela, yung dryer, kasama po yan sa RCEF budget by the billions, if I'm not mistaken, like 3 billions or something a year. Saan po na pupunta yun? Hanggang ngayon, yung mga farmers doon, nagbibilad ng kanilang palay sa kahabaan ng highway at delikado po yun. Marami sa kanila, di-discuss sa sagasaan. At yung mga palay nila, kapag nasa sagasaan masakyan, nadudurog. So, ibig sabihin, nabanggit din nila yung kakulangan ng post-harvest facilities. Post-harvest facilities. Ng dryer, ng warehousing para hindi na ilalagay sa mga kalye ang kanilang mga palay. Correct, Mr. President. And to think na it's been since 2019 natin umpisa yung implementation ng RCEF, if I'm not mistaken, 2025 na ngayon for the past 5 years, sana punta, kung bibilahin mo yun, sana punta yung budget para sa mechanization. Sana punta yung para sa mga dryer, for example. So parang kulang na kulang, Mr. President. At maganda siguro, would you agree, na magkaroon ng audit nasaan napunta itong budget at pondo na bilyon-bilyon mula pa nung nag-umpisa yung pag-implementa ng rice tariffification measure. Tama-tama, Mr. President. You being the chairman sa agriculture, I'm sure kayang-kaya mo yung busisiin, ibulgar, lahat ng mga nangyaring katiwalaan dyan sa DA, Mr. President. Sa inyong pagtatanong sa mga
magsasaka natin sa Isabela, nabanggit ba sa iyo na merong ding mga insidente na yung mga equipment na pinabibigay o pinamumudmod o dinidistribute ng DA ay hindi angkop dun sa mga pangangailangan nila in terms of yung equipment? Meron bang mga ganung mga report Meron, natanggap? Mr. President, meron mga nagsasabi sa akin na yung mga equipment na binibigay sa kanila hindi angkop doon sa kanilang pangangailangan, doon sa kanilang sakahan. So, ang nangyari, nagrenta sila, nag-uupa sila, nangungutang sila sa mga traders. So, yung mga traders nagpapautang sa kanila and then pagdating sa harvest season, yun, marami ng bawas, yung bawas ng kanilang input plus yung bawas doon sa inutang nila doon sa kanilang mga kaibigan na traders. Nabanggit ba Pagdating sa harvest, doon sila sinisingil. May nabanggit ba sila na itong ilang mga equipment na hindi angkop ay gawa sa China? Yan, Mr. President. Philmec na ngayon, Ngayon. ang RCEP. Yan, Mr. President, hindi, wala sila Wala. nabanggit tungkol Oo. sa China. Gawa na ba yung Oo, dahil ako naman ay galing lang ng Nueva Ecija nung nakaraang linggo. At meron pang natitira siguro na dinidistribute yung DA na hindi angkop dun sa sakahan. Hindi RCEP yun, sa regular rice program yun. Hiwala yan eh, dalawang pondo yan. May rice program na regular, tapos may RCEP. Pero if I may add, Mr. President, Yun, pwede niyo pong imbestigahan to, Mr. President, Your Honor, and I'll be there doon sa gagawin mo hearing. Yung palaging sinasabi sa akin ng mga farmers doon na nakausap ko, yung binibigay sa kanilang seeds, hindi po angkop doon sa, kasi inbred lang talagang allowed eh. Dahil sa RTL, hindi pwedeng hybrid, inbred lang binibigay. So, ang ginagawa nila, hindi naman nila kailangan yung inbred, mas gusto nilang hybrid, binibenta nila yung inbred seeds na binibigay sa kanila. And pag nabenta, yung napagbenta noon, yun po yung pinipili ng hybrid. At isa pa, kadalasan, kung meron man nagbigay, kung halimbawa, okay sa kanilang inbred, itatanim nila yon. Kaya lang late na po, Mr. President, Your Honor, pag binibigay sa kanila, tapos na yung planting season, papunta ng harvest. So ano nangyayari, yung po yung binibenta nila para maging animal feeds. At ganoon din siguro ang Pati abono, Mr. President. ang mga seedlings, ang mga abono delayed. Delayed. In some cases, delayed. Meron naman kuminsan tama, nasa timing, nasa tamang panahon. Pero more often than not, delayed po ang pagbibigay ng seeds and then ng abono. Napansin niyo ba, Ginoong Senador, na yung mga edad nung kausap niyong mga farmers sa Isabela? Matatanda na po sila, Mr. President. Wala na po akong nakakausap ng mga batang farmers kasi dying breed na talaga sila. Totoo yan. Kasi itong mga young farmer, yung mga anak ng mga farmers, they would opt to become an OFW than continue to till the farmland of their parents dahil nakikita nila na wala masyadong suporta o kulang kung meron man nating gobyerno at sa halip na sila susuportahan, mas sinusuportahan pa yung mga rice na imported na galing sa ibang bansa. Ikaw ba, Ginoong Pangulo, pag ikaw ba baon sa utang dahil sa pagsasaka, tinatamaan ng bagyo, tinatamaan ng kalamidad, ng peste, babad sa utang sa mga trader, kayo ba mag-iisip pang magsaka pag gano'n ang sitwasyon? Mr. President, Your Honor, susurrender na ako. Kaya nga po, doon sa gagawin ko amendment, ipupush ko na tataasan po yung crop insurance. Yes. Na kapag binagyo yung isang farmer, bigyan siya ng sapat na amount na para mapalitan yung pong nawala sa kanya mga pananim. Sa usapin ng crop insurance, may nabalita ba kayo na matapos ang tamaan ng bagyo, aabot ng hanggang 10 buwan bago matanggap yung danyos perjuicios, yung calamity relief fund at yung crop insurance? Meron ba kayong narinig na gano'n? Natatanggap naman daw nila, Mr. President, pero you're really right, you hit it in the nail, na pag matanggap nila medyo natatagalan. Ganun man talaga sa ating gobyerno, may kabagalan. Hindi ba't ang prinsipyo sa likod ng crop insurance ay pag tinamaan ka o calamity relief, pag tinamaan ka, meron ka dapat crop insurance para makapagtanim ka ulit? Correct, Mr. President.
Dahil food security yan. Pag hindi ka nakapagtanim ulit, madedelay ang iyong harvest, madedelay ang iyong benta ng iyong palay, madedelay ang pagpasok ng iyong kikitain. Kaya dapat agad-agad, hindi po ba? And dapat din po, Mr. President, isa-suggest ko rin, kaya babaguhin dapat yung RTL para alisin na doon yung provision na inbred seeds lamang ang pwede ipamigay as subsidy, kundi dapat pati isama na doon yung hybrid. Kasi ang hybrid, Mr. President, Your Honor, mas matibay daw yun pagdating sa mga bagyo. Wag na malakas na bagyo, it can withstand winds up to certain kilometers per hour kumpara sa inbred na madaling matumba raw ayon doon sa mga farmers na nakausap ko. Kaya dapat talagang baguhin yan. Dapat payagan na rin ang pag-distribution ng mga hybrid seeds. So in other words, itong usapin ng hybrid seeds, larangan po yan ng support services, ng additional support para sa pagpapaakyat o pagpapataas ng kapasidad ng productivity ng ating mga magsasaka. At nabanggit nga kanina, wala na siyang nakilalang batang mga magsasaka, farmers, mga matatanda na. Ang average age of our farmers actually is 58 years old, 57 years old. Ang average na kinikita ay sa farming ay mga kulang-kulang 7,000 a month. Sa ganung klaseng larangan, wala nang gugusto sa susunod na henerasyon ng ating mga magsasaka. If I may add also, Mr. President, buti na bring up mo yan, yung topic na yan. Wala nang gusto ng mga young generation magsasaka na yung relatives na mga magsasaka o yung mga anak. Ito lang po pinagtataka ko, we have 3,000 farm schools nationwide na pinunduhan po ito ng gobyerno. Ang tanong, sana punta yung mga graduates nito. And tanong din, since we have this much farm school, sana tumaas ng productivity natin. Dahil yung natutunan nila doon sa farm school, gagamitin nila doon sa pagsasaka, o hindi man sila at least ng parents nila o sila mismo. Pero wala nasa plato pa rin yung production ng ating rice, Mr. President. Ang isa pang marahil na patakaran, if you will agree with me, na dapat maimplementa sa ating hanay ng sektor ng agrikultura, ay yung patakaran na ma-establish yung income, increase in income ng ating mga magsasaka bilang benchmark. Ibig sabihin, kung meron silang intervention ng mechanization, kung meron silang intervention na hybrid seedlings, kung meron silang intervention ng pataba, intervention ng pesticido at iba pang suporta, ang mga drying facility, hindi ba dapat lahat ng intervention na yon ay merong benchmark? Gaano tataas ang kikitain ng mga magsasaka pagkatapos ng lahat ng intervention na ito? Madadagdagan ba o hindi? Kung properly implemented, napakaganda yung suggestion, Mr. President, Your Honor. Of course, definitely, absolutely, without a doubt, 100%, I will say madadagdagan po yan. Kung properly implemented yung distribution subsidy. Sa ngayon kasi, it is not. So therefore, nawawalan ng gana. Sinabi mo, ibang mga farmers, hindi na nagsasaka, sumusurrender na lang sila. Yes. I say this because, Mr. President, in my visits to other countries and their interviews and courtesy calls and discussions with their ministers of agriculture, Vietnam, Thailand, China, basic sa kanilang policy kasi is benchmarking incomes. Halimbawa, sa China, nung kausap natin yung mga Ministry of Agriculture doon several years ago, sabi nila, in 1979, ang income ng aming farmers ay 160 yuan. Okay. Today, sabi nila, this was about 7-8 years ago, it's about almost 6,000 yuan. Ibig sabihin, ganun na lang kalaki yung umangat yung kita ng mga rice farmers ng ng China. Ganun din sa Vietnam. Sinabi ng Minister of Vietnam when we had a chance to speak to them a few years ago, yung benchmarking nila, ang kinikita ng per capita ng aming farmers ay $500 at aabot na ito
ng $900 by the end of 5 years, and by the end of 10 years, ang target namin dapat $1,500 per capita na ang farmer ng Vietnam. Ganun din ang Thailand. In other words, lahat sila bine-benchmark ang kanilang intervention sa dagdag na napupunta na pera sa bulsa. So that these are communist countries, but they require the increase in incomes as a benchmark para mananatiling nagsasaka ang mga farmers nila. Sa atin, would you agree? Dapat din yung bilyon na pinasok ng gobyerno, magkano tataas ang kita ng magsasaka over a period of say 5, 7 to 10 years? Would you agree that should be part of the benchmarking ng ating intervention sa agriculture? I totally agree with you, Mr. President, Your Honor. That is a very good suggestion. Yeah, unfortunately, correct me if I'm wrong, wala pong benchmarking ang ating gobyerno para sa income ng mga farmers like you mentioned. But if I may add, Mr. President, kasama din dapat sa intervention yung bang irrigation. Yan isa sa mga problema din natin. Mga farmers hindi nakarating yung patubig sa kanilang mga sakahan. Bakit? Napakakurap po ng National Irrigation Administration. In fact, during the last budget hearing, kinol ko attention to mga taga-NIA dahil sirang-sira na yung mga irrigation, hindi gumagana, naniningil pa sila para sa maintenance at dami pa pong mga bulok ng mga irrigation facilities na hindi gumagana, and yet pinondohan by the billions at naniningil pa sila for maintenance. And sa next budget hearing, ibubulgar ko ulit yan, Mr. President. But you are right, kailangan talaga ng intervention ng ating gobyerno at magkaroon dapat ng benchmarking na saga yung gaganahan yung ating mga farmers, yung mga kabataan, yung mga anak ng mga farmers na ipagpatuloy yung pagsasaka ng farmland ng kanilang mga magulang. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Siguro bilang huling punto na lamang, nakausap natin ang tatlong magsasaka sa San Simon, Pampanga. Si Tatang Neg, si Tatang Maming, na sumakabaling buhay na, si Tatang Maming, and then si Tatang Fileng. Tatang Fileng, when I spoke to him, was 78 years old. Tatang Maming was 84 years old. And Tatang Neg was 88 years old. And nag-umpisa sila mag-farming 15, 16 years old, 20 years old. At nung tinanong ko sa kanila, ilang taon na silang nagsasaka? Yung tatlo, nung sinuma ko ang kanilang ilang taon na silang nagsasaka, 186 years. 186 years. Subalit, nagsasaka pa rin. Sa edad ng 88 at baon sa utang. At yung dati nilang sakahan na 5 hektarya, wala na lang 1 hektarya. So, ang tanong ko nga, sila ang nagpakain sa atin ng 186 years. Pinakain ang mamamayang Pilipino, ang taong bayan. At ano ang isinukli ng lipunan? After feeding us for 186 years, what did society in return give them for the sacrifice? So anong klaseng lipunan ang sasabihing katanggap-tanggap ito? Kaya ito ang dahilan kung bakit nais nating imbestigahan ang issue na ito at magawa ng paraan. And I share again, and I commend Senator Tulfo for his privileged speech, and I share his sentiment about the need to look into the rice tariffication measure, because our farmers have been unjustly denied the support and the recognition of a society who has been fed by them. And makakaasa kayo na we will look into this and find solutions and recommend solutions. Your Committee on Agriculture will actively pursue the issue of the rice tariffication measure and how we will address the challenges of reforming or amending or revising it so that we can address the gaps.
Thank you, Mr. President, Your Honor, and I'm very happy at kayo po ang Chairman, Committee Chair ng Agriculture. And I know na marami po kayong magagawa dyan, marami kayong magagawang pagbabago para matulungan, ma-address yung problema ng ating mga kawawang farmers. And I will fully support you at 101% sa lahat ng mga hearings mo. Maasahan niyo po na nandun ako para suportahan kayo. Maraming salamat. Maraming salamat, Mr. President, Majority Leader, and of course, the distinguished gentleman from Isabela. Majority Leader. Thank you.